Anong tinanong ba yan? Yun mga idol, so nandito na tayo sa master's bedroom, ano. So pinabaklas na natin yung dating board niya. So yung dating board is ano po, plywood po na 1/4. And then itong framing po nila, liliwanagin ko lang po, hindi po kami yung nag-framing dito. So itong framing po nila is yung traditional method na dati nating ginagamit. So ito po yung 2 by 2 feet po itong ginawa po nila dito. Yun mga idol, so yung naging framing nito is yung traditional framing, ano po. So malibid nating makita yon pag kahoy po yung ginagamit natin. So ang spacing po nila is 2 feet by 2 feet. Ang naging problema po kasi nito is yung ginamit nila is plywood, kaya lolobo at lolobo po ito. And then kaya natin tinanggal pa yung board, ano po, ay dahil marami na po yung bukbok. Hindi po natin alam kung paano nagkaroon ng bukbok dito. Semento naman po itong buong bahay. So ang gagawin natin dito mga idol is nandito na itong framing po nila. So tinanggal na lang natin yung yung horizontal nila, tinanggal natin. Then sisingitan na lang po natin itong 2 feet na ito. Gagawin nating 1 by 1 na lang yung spacing natin ng framing. So inulit ko po, sa framing ko na 2 feet by 2 feet, kung plywood, wala naman pong masama sa framing na yon. May sa metal paring po kasi may mga paraan na mas mabilis pa, and then mas matibay, na katulad po ng framing na ginagawa namin na 16 inches. So ulitin ko po ulit, wala pong masama sa 2 feet by 2 feet na framing kung fiber cement board. Sa plywood naman mga idol, kung 1/4 po yung kapal ng plywood, yung magiging spacing nun ay 1 feet lang dapat. Kung kung 1/4 lang yung board, para may iwasan yung paglobo niya. Alon at alon po kasi yung board kung 1/4 lang, kung ganito yung framing natin.
So, madalas pag plywood din mga idol, yung ginagamit ay 6mm po yung kapal pag bobida. Pwede rin po yung 1/2, kaso may kabigatan na po yun, medyo mabigat. So, ang gagawin na lang natin dito mga idol is itong 2 feet po nila. Dati na po ito, danihan na pong framing. Sisingitan na lang po natin ito para mas lumakas itong framing nila. And then yung horizontal natin is dun lang sa dulo ng ating board. Yun mga idol. So ito na yung framing natin. So yung dating 2 feet 2 feet mga idol is siningitan lang natin ito ng sa gitna niya, yung pagitan niya, para hindi na tayo magbaklas pa ng napakaraming framing po. So yan na. So yung naging spacing na lang natin dito is 1 feet na lang po. Yan. And then napansin ko mga idol is ganito yung ginawa nila So dito sa pinaka wall, ang ginamit po nila dito ay metal paring po. So nung nilagay nila itong mga vertical ng paring ay ganito po. So kinaltasan po nila dito para may rivet nila. Na hindi po sana dapat ganito kung halimbawa metal paring yung gagamitin natin dito sa wall po. So hihina na po kasi ito pag kinaltasan natin ganito. So hindi na namin babaklasin ito. Ililipat lang natin tong mga rivet dito siguro mga idol para umayos. Yung siningit namin ay dapat ganito mga idol. So ang ginawa namin, pinitpit lang namin to ng plies. And then pinatong namin tong tong metal paring. And then yung rivet mga idol is dapat nakatapat dito sa groove niya. Yan, sa groove para maiwasan yung pagbukol So, yung dating installer mga idol, ganito lang yung magalos magkadikit pa itong dalawang itong blind rivet na ginamit nila. Yan, mahina na po kasi unlike po nito, yan, hindi po siya gagalaw. Ito po, itong kinabit nila, yan tingnan nyo po. So, ulitin ko mga idol, kung halimbawa yung metal paring yung gagamitin nyo sa wall, katulad po nito, ay dapat hindi po kinakaltasan yung metal paring, yung pinaka-vertical natin, ito, na katulad ng ginawa nila. Dapat ganito, pitpitin na lang po ito ng plies. Plies lang naman po yung ginamit namin dito. Saka natin papatong para buo pa rin yung paring, po. And then napansin ko rin mga idol, itong pako nila, nandito yung isa. And then yung isa is nandito na. So nasa 2 feet din yung pagitan ng mga pako. So sobrang malayo po ito. Gagalaw po ito. Itong wall angle. So ang gagawin natin, sisingitan din natin ito. And then yung spacing nila ng carrying mga idol is okay naman po ito. Ito lang medyo mahina pa. Tingnan natin kung pwede nating dagdagan pa yung pako niya sa taas. Pako din ginamit kasi po nila. So isa pa sa problema dito sa install nila mga idol is hindi nila nilock itong carrying channel. Pinutol lang po nila dito. Wala na pong lock, hindi na pinako. So sa mga nakasubaybay sa aming YouTube channel, alam nyo naman po yung ginagawa namin dito. Dapat nakapako din po ito. So ang magiging remedy namin dito mga idol is i-re-rivet namin dito. Ipapako na lang namin sa taas para hindi nagagalaw ito, itong carrying channel natin. Yan. So video natin ulit mamaya. I-hanger na lang po natin ito para hindi na tayo magbaklas. Yun, so ito na yung kabuuan ng framing namin mga idol. So inayos namin tong carrying channel mga idol. Tinutok lang po kasi na lang dito. So ang diskarte namin dito para hindi na kami magkalas pa ng mas maraming pang materyales. Sayang naman po kasi kung sisirain po natin lahat ito. So naglagay na lang tayo ng mga hanger dito
Yan, then niribit natin dito sa may faring at carrying, and then pinakuan natin ng concrete nail doon sa dulo. Yan, then lahat po sa side, yung mga nakadikit po na carrying channel sa side ay dinagdagan natin lahat po ng pako, ano. And then itong pinagdikitan nila ng hanger niya ay dinagdagan din natin yan para mas matibay pa, ano po. Inuulit ko po, yung framing po nito dati is 2x2 feet yung yung traditional po na paglalagay po ng kisame, yung framing niya. So malimit nating makita yon pag kahoy po yung gamit na framing. So sa metal faring po kasi mga idol ay hindi na po 2x2 feet, kundi 16 inches po yung standard. And then dito mga idol, kaya naging 1x1 lang po ito kasi siningitan na lang po natin ito para hindi tayo sisira pa ng iba pang materyales. So mas matibay na po ito kasi yung framing natin is 1x1 na lang po, 1x1 feet. Yun mga idol, so yung pinaka-horizontal ng ating frame, yung pinaka-bridging niya, kung ganito yung framing natin mga idol, ay dito na lang po kami naglalagay ng bridging sa dulo po ng board. So ito na po siya, yan, ginupitan namin dito para tinapyasan namin tong faring para may suot natin dito. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya. So sa paglalagay ito mga idol ay sinasabay na po namin pag nilagay yung board. So ito wala pang rivet, saka pa lang namin i-rivet dito sa dulo ng board pag meron na tong pinaka bridging niya. Yan, so pwede nang ikabit yan. Yun mga idol, so ito na yung plain ceiling natin, so tapos na. Medyo pina-overtime natin sa tropa para naka-ready na ito para bukas. So pinamasilyan na rin natin sa ating mga yukat para matigas na ito, pwede nang lihain para bukas, po. Yan. Yan siya.